Hindi po bababa sa siyam ang nasawi matapos ang magkakasunod na lindol sa Mindanao. Batay po yan sa datos ng Office of Civil Defense. At sa Cebu naman, nasa 70 sinkhole ang natagpuan. Saksi si Emil Sumangi. 1,000,000 piso ang ipinundar para maipatayo ang bahay ng pamilya Lu Chavez sa Purok Mag-Oma sa Barangay Calapagan, Lupon, Davao Oriental. Pero sa isang iglap, dinurog ng magnitude 7.4 na lindol ang kanilang bahay na natapos mahigit 3 taon lamang ang nakakaraan. Habang lumilindol, punta kami sa labas. Igo lang may labas kami ng bahay. Yung bumagsak agad yung bahay namin. Buti ho, hindi kayo napano? Hindi naman. Siguro sa awa ng Panginoon, so hindi kami nakalabas kami kagad. Dalawa ng asawa ko. Mga kapuso, dito po dati nakatirik ang pamamahay ng pamilya Lu Chavez. Isa ho sa napinsala ang kanilang residential property. Gumuho ang lupa na ito, dulot ng pagginig. Sumama kung bumagsak ang kanilang bahay. Ang kanilang pamilya sa simbahan ngayon naninirahan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan sila'y maalalayan at matulungan. Habang nag-iikot kami sa Lupon, magkasunod na aftershock ang yumanig sa amin. Sa ibang bahagi ng barangay Calapagan, bakas sa naglalakihang bitak sa lupa ang tindi ng pinsala. Ito ho ang lugar na kung tawagay Barangay Calapagan. Sakop po ito ng munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Isa sa mga tinamaan at napinsala ng lindol. Ang bahay na ito, hindi na po natitirhan. Ang mga nakatira, lumikas na po sa lugar na mas ligtas sa kanilang tingin. Tingnan nyo yung flooring. Tingnan nyo yung lupa na aking tinutuntukan. Kung gaano kahaba ang bitak na nilikha ng pagyanig. Mga kapuso, ganyan po kalalim at kalapad ang bitak sa lupang likha ng pagyanig noong isang linggo. Dito po yan sa isang residential property. Sakop po yan ng Barangay Calapagan, Munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Ang mas nakababahala rito ayon sa mga residente, pumasok po sa kanilang mga residential property ang bitak sa lupa na siyang nagtulak sa kanila para lisanin ang kanilang mga tirahan. Isa sa mga apektado ang bahay ng pamilya Tabon. Ito, may pinto. Tanggal. May tanggal na naman. Pasok ko tayo. Pwede ho ba? Ito, ano dati ito? Sala. Ito ang sala. Opo. Tapos, Kami ito. dire, may buak. Okay. May buak yan. Ito, may biyak dito. Opo. Ito. Okay. Tapos dito. Mhm. Tapos dito. Aha. Sa kwarto. Aha. Yan po. May biyak din doon. Sa datos ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa siyam ang patay sa magkasunod na lindol noong Biyernes. Sa Manay, ipinagluluksa ng kanyang pamilya ang 47 anyos na si Juby Lopez na inatake sa puso kasunod ng aftershocks. Nung pag lumindol na, nandun siya sa loob, na-atake, nagpanik, takot yan sa lindol. Kailangan lang namin yung kahit konti lang, bigas o kahit ano, yung mga gamit dito. Nakapanlulumo rin ang epekto ng lindol sa pangunahing ospital sa Manay. Abandonado ang Manay District Hospital ngayon matapos itong wasakin ng lindol. Ito po ang itsura ng pagamutan. Nagkagula-gulanit ang kisame. Durog ang mga pader at ang mga aparato ng ospital. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa ngayon, tuloy ang clearing operation pati po ang pag-recover sa mga pwede pang pakinabangan at dito po sila tinatambak sa open ground. Ang mga pasyente naman inilipat sa pinakamalapit na mga health center. Sa bayan ng Tarragona, tumutuloy ang ilang pamilya sa mga tent na inilatag sa municipal grounds. Ayon sa lokal na pamahalaan, 10,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol doon. 2,000 ang nasa evacuation area. Naghahanda naman ng relocation site para sa mga apektado. State of calamity na sa Tarragona. Gayun din sa bayan ng Caraga, hindi akalain ni Nanay Lubinya na guguho ang kanilang bahay. Swerte mi kay wala mi diri kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami patay gyud mi mag-asawa. Problema ng ilang residente ang pang-araw-araw na pagkain lalo't naantala ang kanilang hanap buhay. Hindi rin magamit ang municipal hall dahil sa pinsala ng lindol. Sa General Santos City, nakita na malaking bitak sa pundasyon ang gusali ng isang elementary school. Pinasa namin sa division office. Need namin po ng technical inspection for the
building kung pwede pa siyang i-occupy or safety pa ba siya for occupancy ng mga bata. Sa Northern Cebu naman, naniyanig ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. 70 sinkhole na ang natagpuan. 16 sa mga ito nasa Bogo City. 4 na po ang nasa San Remigio. Sa kuha ng isang netizen, nakitang bumigay na ang parte sa gilid ng isang bahay papunta sa malaking sinkhole. Number 1 recommendation namin pag may nag-occur na sinkhole is to cordon off the area. Refrain from going near kasi posibleng mag-collapse po yung rim ng sinkhole. Hinihintay ng Cebu Provincial Government ang pinalaulat ng MGB na posibleng gawing batayan sa ipatutupad na rezoning at land use reclassification. Mula rito sa Manay, Davao Oriental, para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.